Kyrie Irving, Lonzo Ball at Looney Walker, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Ibinahagi naman ni Jason Kidd ang ginawa ni Kyrie Irving na kung papaano niya ni-recruit si Klay Thompson sa Dallas Mavericks. Ayon pa kay Jason Kidd, na kung usapan daw recruitment ay marami daw tao ang involved dito. Pero ang isa daw talaga sa pinakamalaking pangalan sa mga players na nag-recruit kay Klay ay itong si Kyrie. Na dito nga daw ay ipinaliwanag ni Kyrie ang possible na mangyari kapag napunta sa kanila itong si Klay Thompson. Kaya naman ay mas minabuti na ni Klay Thompson na sa Dallas Mavericks naman subukan ang kanyang kakayahan bilang isang player. Yan pala mga idol ang ginawa ni Kyrie na pag-recruit kay Klay. Lalo at alam naman natin na itong si LeBron James ay nire-recruit din itong si Klay Thompson. Pero syempre ay mas pinili ni Klay ang Dallas dahil dito sa kanyang ka-draft class na si Kyrie noong 2011. Alam din natin na mas magiging maganda ang performance niya sa Dallas kasama sila Kyrie at Luka Doncic na mahuhusay na playmaker. Ito kasi ang kulang sa Dallas Mavericks, isang sharpshooter, na kung saan last season ay nag-average ito ng 17 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Na meron naman itong 38% shooting beyond the arc. Kaya abangan natin mga idol ang magiging performance ni Klay Thompson sa Dallas Mavericks next season. Samantalang Lonzo Ball balik na sa paglalaro ng 5-on-5 kasama ang ibang mga NBA players sa Los Angeles. Si Lonzo nga ay out na simula pa lang ng January 2021 dahil sa left knee injury. Nasimula nga noon ay 3 beses na itong sumasailalim sa surgery. Pero ayon naman kay Lonzo sa kanyang mga fans ay asahan daw ang kanyang pagbabalik sa court. Pero hindi pa nga sigurado kung sa opening game ba ng Chicago Bulls ngayong season or sa susunod na taon pa. Na yan nga lang daw muna ang masasabi ni Lonzo. Sa ngayon kasi ay nasa final year na ito ng kanyang kontrata. Nag-sign nga ito noon sa Chicago Bulls ng 4-year $80 million. Nasa kanyang ang 35 games noong 2021-22 season bago ito magka-injury. Ay nag-average ito ng 13 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Kaya kung maganda ang magiging performance ni Lonzo next season sa kanyang pagbabalik sa NBA, ay panigurado na maraming kupunan sa NBA ang kukuha sa kanya kapag naging free agent na ito. Lalo at maaasahan nga din ito sa paggawa ng score. Higit sa lahat ay isa itong mahusay na playmaker at isa na nga rin itong sharpshooter. Samantalang former player ng Los Angeles Lakers na si Looney Walker ay nananatili pa ring available sa free agency. Si Looney Walker nga ay nag-aantay lang ng team na kukuha sa kanya. Pero para nga mapag-sign ito ng Lakers ay kailangan nilang bitawan ng mga players na may minimum contract. Ito ay para magkaroon sila ng open roster spot at manatili pa rin sila sa ibaba ng second apron. Ang mga candidate nga na possible bitawan ng Lakers ay ang number 17 pick nila last year na si Jalen Hood-Schifino, na kung saan ay nagkaroon ito ng knee at back injury sa kanyang rookie season. Sunod naman ay itong si Cam Reddish na dumanas din ng ankle at knee injuries. Maganda nga sana kung makukuha ng Lakers si Looney Walker lalo at noong naglalaro pa ito sa Lakers ay solid itong role player. Na 32 nga sa kanyang 56 games sa Lakers ay isa siyang starter, na may average na 11 points, 2 rebounds at 1 assist per game. Na kahit noong lumipat din ito sa Brooklyn Nets last season ay ito ang naging 6 man ng kanilang kupunan. Ang kaso ay nasa rebuilding mode ngayon ang Brooklyn Nets kaya hindi na rin ito kinuha ng kanilang kupunan. Sino rin ba ang makakalimot sa ginawa ni Looney Walker sa playoffs noong 2023 laban sa Warriors? Na kung saan ay sa 4th quarter ay nakagawa ito ng 15 points na may 6 out of 9 shooting sa field para talunin ang Warriors sa playoffs. Kaya para sa akin ay deserve ng 6'4" guard na si Looney Walker na bumalik sa lineup ng Lakers next season. Lalo at may edad pa lang naman ito na 26 years old. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?